humingi po ako ng pasensya dahil ako'y mag-start. Nasa OCD dapat kanina, 9. Nagkaroon po kasi ng problema guys sa internet po dito sa hotel, LDT. Hindi na po siya naayos na kanina lang. Pero ngayon, okay naman po. So, start po tayo. So, ngayon Rigo si Riaz, and our subject for today is criminal rationalization Q&A. Okay? So, kung may mga tanong tayo, magsabi tayo sa chat. Walang problema doon. Okay? Then, kung ang tanong nyo naman, kung yung copy po nito ay makuha nyo po mamaya. Okay? Tapos, iwasan po natin yung pag-on ng guys, ng inyong microphone kung hindi naman kailangan ng inyong audio. Off na lang po. Para tuloy-tuloy at tuloy-tuloy at smooth yung ating discussion. Okay? So before that, guys na-inform ko lang po kayo. Nawit na ako. Hindi naman. Okay. Nga pala. Ayusin ko lang nun. Phone. Hello. May na pa rin? Hello. May na? Audio? Okay. Sige. Sige, wala daw. Pero anyway, meron naman natin ako. Kung para sa kalaman po na lahat guys, hindi po ako abogado po. Okay, malaman niyo po. Okay? So, I am a registered criminologist, cum laude graduate, and top 8 po sa buong Pilipinas. So, si Borsman, naging ko rin yan, naging reviewer ko rin yan. Yes, magaling na sa akin. Magaling na yung mga yan. And I'm very proud na malaman yun. Siyempre, yun naman po yung, kaya man namin mga tuturo, di ba? Yung nakaputos sa mga aming magagaling. Okay? So, ito naman po sabi natin is, hindi naman po sa discussion talaga na sa school. Kasi ano po ito, 28 po ito, di ba? Kaya, bakit gusto ka kayo? Siyempre, pwede pa na magturo ng criminal kasi abogado? Yes, of course. Pwede po. Basta sa review lang, review. Sa sa college, bawal yan. Okay? Kasi may tayong batas. Okay? And hindi mo sa mamayabang, kami mga art queen po, mas familiar sa mga tanungan sa criminal law exam. Hindi ko po sinasabi mas magaling yung art queen sa abogado sa criminal law. What I mean to say, iba kasi yung approach ng bar exam, ng board exam. Okay? But rest assured, lahat po ng tanong dito is papaliwanag po. No? Lahat ng mga tanong niyo, gagawin yung pinaka-best ko lang, masagot na nakabot tayo na kayo. Okay? So, our Q&A is consist of 300 plus questions. And 60% of those are previous board question. Meaning, mga lumabas sa board exam, mga nakaraan. So, magandang topic to. Kasi, kumbaga, pili pa lang tayo dito para naisirit nyo yung answer sa board exam. Okay? So, saan po tayo? Number 1. Ano ba ito, Aliskin? Yan. Yun lang. Ito ba yung dito? Nakaarang no? Ganyan lang. Ganyan naman ako dyan Okay. Now, kita lang ba? Sige. Kita niyo po yung guys. Kita niyo po yung word. Sige. So, number 1, a branch or division of public law which defines crime, treat of the nature, and provide for their punishment. Okay, so, kayo, graduate na kayo ng, siguro, yung movie here, graduate na ng criminology, di ba? So, dapat, you should be able to answer this question. Yung malagi lang po. Ano po yan? Criminal law. Okay? So now, yung mga nakarang board exam po, nakarang ko sa mga nakarang board exam din. Ano po yung other term ng criminal law?
Hello. Sir. Hello, wait lang guys ha. Wait lang. Nawala yung audio. Tignan mo. Hello. Hello. Okay, audio. Tingnan lang. Paki-off yung cam po. Para ano po. Sa mga naka-open yung camera, paki-off. Hello. Okay. So, again. Okay. May na-signal doon. Hindi naman. Wi-Fi trend. Ano lang po yan sa laptop na medyo ano lang. Again po, substantive law, a branch of public law. Which provides the content or substance of law. Okay? So, ibig sabihin, a branch of public law, pinapaliwanag po nito kung anong nilalaman ng batas. Question, ano ba yung content ng batas? Ano bang naman? Okay, papanagbihan nyo na po. Definition of crime. Nga po. The elements of crime and penalties. So, kaya nga po, sa substantive law, example po niyan is Book 1 and Book 2. Okay? Kaya po example, guys, ng substantive law. Book 1, Book 2. Kasi pinapaliwanag nito kung ano ang ilalaman ng batas. Okay po? So next, procedural law. So ano man po yan? On the root word procedure, the branch of public law which explain the legal process of enforcing the law. Then, pinapaliwanag niya kung paano pinapatupad ang batas. Question, paano nga ba? Diba, the moment a person violates the law, anong unang mangyayari sa kanya? Rekta ba yan? Parus ba hindi? Arrest. Huhulihin. Pangalawa, papailan ng Sir, nawala po yung ano? Audio.
Oh, lang, batas. Okay, so Sir, mahina po yung ano, yung internet. Hindi po masyadong clarify. try po ito, isa po. Mga job, again, nagkakaroon yung guys, marami tayo. Busog na po si Ba, tinaw-tilaw si Ba. Okay, now, so number one, Mahina po. happy. Ganon? Hello. Sir, mahina si net mo, sir. Mahina. Kanina? Mahina, sir. Sir, mawala-wala. Putol-putol po, sir. Wait lang. Nakakita mo yung earphone. Wait lang. Tatulog talaga. Papalipat talaga ng pwesto ng room, guys. Huwag dyan. Ngayon po, ano po, upahan mo na yung guys, upo mo na yung kamba, pasensya na. Para lumakas, hindi sa internet po yan. Yun po, guys. Hello guys. Okay na. Narinig ako? Yes po. Putol na, sir. Sige. Off-cam lang muna ako guys. Okay lang ba? Off-cam? Yes, sir. Yes, sir. Kasi pagka-break natin may mga spatula space, di pa ako nag-board guys. Makalong lang ako. Kasi, ewan ko, hindi mo din yung problema eh. Ano ata to sa laptop din. Sige. So, sa number one po, okay, ang sagot dito po is criminal law. Yan, nakay-criminal law. So now, nung mga nakarang board exam, natanong din po, what is the other term, criminal law, penal law? Okay, yan. So, sabi ko na kanina, substantive law at procedural law, hindi naman yan posibleng matanong sa board exam natin, since pang-bar exam yan. Other branch of law yan eh. Pero siyempre, for the purpose of review, discuss ko na rin. Substantive law from the root word substance, nilalaman. Diba? Pinapaliwanag dito kung anong laman ng batas. Ano nga bang laman ng batas? Siyempre kung ano yung krimen, ano yung paraan, paano nakukumit yung krimen, at ano yung parusa. Example ng substantive law sa Pilipinas, Book 1, Book 2. Okay? So, procedural law, from the root word procedure, hindi na kailangan pakalalim pa. Procedural law, the legal process of enforcing the law. So, pinapaliwanag dito kung paano pinatutupad ng batas. Di ba, ang batas pinapatupad kapag may lumog sa batas? Kapag may lumog sa batas, hindi yan diretso parusa. Tama po ba? Pag lumog sa batas, aarestuin, rampahan ng reklamo, rampahan ng kaso, babasahan ng sakdal, dilitisin, at paparusahan kapag naatulan. So, ayun po yung procedural law, substantive law, and criminal law. So, okay po ba? Okay. Next, number 2. Okay? So, ano ko naman, wala ba itong puling sa audio, tuloy pa rin. Wala mo nag-chat, sige. Number 2, also known as Revised Penal Code. Revised Penal Code. Galing sa mga palang mo kayo. That is what? Bravo. Ito guys a piece of advice po, a piece of advice. Alam ko guys na most of you here, alam na sagot dito. Pero, as advice po, okay? At advice ko lang din po, no guys, advice ko din. Marami sa iba, nagkakamali pa dito, simple question. Bakit po?
Simple lang po yan kasi nga, sa sobrang dami ng inaaral natin, yung ibang mga maladali, nakakalimutan natin. Tama? Kaya ang ano po yan, ang technique po diyan, bago kayo magpakalalim, you master the basic first. Ano ba itong alpha na to? Let's end the confusion para next time hindi naman sumali dito. Ano po yan? It has nothing to do with any provision of RPC. Okay? Wala sa tinalaman ng RPC, ano po yan? Amendment. Amendment of Baguio City. So, tapos na, basta RA 815 Baguio City. Ang RPC, Act po yan, Act. On the other hand, these other two choices also nothing to do with RPC. Kasi ano po yan, dalawang yan, ano po yan? Division of Investigation. Yan po yung unang pangalan ng NBI. Tapos, yung Division of Investigation, naging Bureau of Investigation. Yan. By virtue of Republic Act 157. Bureau of Investigation. Okay? Eh, kailan siya nag-NBI? Okay? Kailan po siya nag-NBI? By what law? Okay? Executive Order 94 issued on October 4, 1947. Yan. Okay, naging nila NBI, National Bureau of Investigation. So nakuha po guys, dali naman yung number 2 eh. So, basta yung mga dito, madali mo sa una yan. Palalim na palalim po yan. Okay? Itong number 2 sa number 1, huwag yung kalimutan yan. Kasi mga pamigay yan eh. Okay, at isang advice po ako na magtulong ko mong Pilipinas po guys eh. Wala ka pa rin, natawi-tawi po. Na-realize ko po, tangina, yung ibang mga nag-review, mga examine, nagkakamali pa dito sa number 2 rin. Ay, number 2 ko lang. Akala nila, Republic Act. Okay? Yun nga, eh, hindi naman yung kasalanan na magkamali. Natural po yun kasi nga, sa sobrang daming inaaral natin, yung mga basic na kalimutan. So, ang paraan po doon, para di mangyari sa inyo yun, mastery mo na yung basic, bago kayo pakalalim. Okay? So next, number 3, a characteristics of criminal law stating that the penal laws are binding to all person who lives or sojourns within the Philippine archipelago. O madaling question ha? O titlayo mga tol, dalawa po yung binagay dito na characteristics. Yung within the Philippine archipelago, it pertains to territoriality. Tama? Diyan naman, all person, generality. So, sagot nyo, may dalawa silang present. Ito nyo. Dalawa silang present, di ba? Within Philippine archipelago, all person. So, sagot po diyan is generality. Since ang binabanggit po ng question, ang batas ng Pilipinas ay may patutupan sa lahat ng tao na narito sa ating teritoryo. Okay? So, sinabi din, no? Generality o general. Okay? Penal law is binding. Ano din yung binding, guys? Kung yung binding po, enforceable, maipatutupad or applicable. Enforceable or applicable. Yan. Kanino? To all person. Sinong person po siya sabi diyan? Okay? Who lives, ba? Who lives. Pag sinabing lives, guys, ano po yan? Residing permanently. Mga nakatira sa Pilipinas pang matagalan, permanente, or sojourns. Pag sinabing sojourns po, ano po yan? Residing temporarily. Okay, residing temporarily. Temporarily. So ano yan? Mga ano po yan? Mga foreigners or aliens. Ito, Pilipino yan eh. Kasi mo na sa bansa sa pagkatagalan, mga Pinoy, mga temporary lang, mga baksyonista, mga baksyon lang, mga tayo lang, ano po yan, mga aliens or foreigners. Okay? Kung sabi dito, sa generality, wait na po. May natanong sa inyo sir, sabi ng kapitan, generality daw. Pero sa board exam daw, kaya per Gabaw, hindi po siya guys na sa ganitong tanong po, ang sagot dito po is generality. Kasi malinaw ko dito po yun,
batas ng Pilipinas ay may patutupad sa lahat ng tao. Tao tinutukoy. Kasi ang territoriality po, ang ibig sabihin po yan, our penal law is enforceable within Philippines. Walang tao binabanggit doon. Sinasabi lang saan. Basta lang sila, kapag generality, it answer to the question whom our law is applicable with. Kanino o sino ang saklaw ng batas sa Pilipinas. Kapag territoriality, it answer the question where. Saan? Okay? Wait lang po. Wait natin yung mga yan. Wait tayo ha? Ngayon, general ulit ha? Sino yung mga ano po, immune or exempted to our criminal law? Philippine criminal law. Number one, we have our, guys, our first basis na po yan, public international law yan. Public international law. Ito, kung sisi mo ngayon, guys, head of state. Head of government. Bravo. Ambassadors. Yan. Bravo po. Okay? Bravo po. Yung mga charities d'affaires. Yan. Bravo po. Minister yan. Lenny Fonten Charis. Ang haba ng pangalan. Putang ina. Explain natin isa yan. Sir, ano yan yung state? Anong pinagkaiba ng head of state and of government? Pag siya may head of state, it pertains to what president? Pangulo. Pag head of government, ano po yan? Prime Minister. Okay? Okay? Yun yung pinagkaiba nila. Pero both of them are immune. Okay? Immune to our criminal law. Ibig sabihin, kahit makawas na ng krimen, hindi siya pinihulihin. Kung saan pa ng kaso o reklamo. Okay, ano po yung ano po, ambassador? Sa po niya, sa Pilipinas, may mga at mga ambassador, lipasador, okay, so hindi siya pinihulihin. Okay. Charles Dever, ano naman po, isa po niya, Pope. Ako lang, ito ko lang na nagdalag. Example po nito na ano po? Naglag lang ako. Ilang po na kayo kami para di maglag. Ilang po na lang po. Okay, example po nito po, ano po? Secretary of the Defense. Yan. Secretary of National Defense. So yan yan. Yung mga binanggit diyan, exempted po sa ating batas. Okay, ulit mo. Head of State, President, Head of Government, Prime Minister, Ambassadors, Charis d'Affaires, Pope yan. So, Minister of Charis, ayan po yung mga secretary ng mga departamento ng luwaran. Isa po yan, pero ng defense, they are exempted public international law. Ibig sabihin, hindi na sila exempted sa Pilipinas, bumundo. Public yan eh. Bumundo yan ang pagkasunduan yan. Batas po yan. Okay? Now, ano mo ito yung reality? O, ayun po yung sagot sa number 4. Okay? Ayan po sa number 4, guys. Ayun lang, ayaw po natin pala. Ang alam po, exempted natin, isa na po, Law on Preferential Application. Dito, exempted po sino po? Senators and Congressmen. Pero, unlike sa public preferential law, dito po, exempted sila any crime. Okay? Any crimes. Ito po hindi. Okay? Exempted sila or immune for those crime punishable by 6 years and below imprisonment. Okay? Ang tawag doon sa ano nila, ano po?
parliamentary immunity. Okay? So yan mga ano, hindi sila pareho sa taas. Sa taas, exempted sa lahat ng krimen. Ito, hindi po. Yung mga krimen lang po na hindi ganun kabigat, na maximum punishable by prison na lang. Are you familiar guys yan, no? Guys, are you familiar with Miriam Defensor Santiago? Kaya niyan, lagi ko na, Miriam Defensor Santiago. Di ba, dapat yung mga kaso siyang libel or slander. Kasi nga, sa Congress, pinapaya niya eh. Pinapaya niya yung mga politician niya. Sabihin niya ng idiot, corrupt, bobo, gano'n. Okay? So gano'n, ba't siya nakakasuhan? Ba't siya nakakasuhan doon? Kasi nga, yung ginagawa naman po niya ay punishable by 6 years and below. Okay? How about kay Trillanes naman po? Trillanes. Yun na, ang ganda talong eh. Trillanes. Di ba? Trillanes. Trillanes. Ba? Antonio Trillanes the Fourth. Ba't ganon? Ba't siya exempted? Kasi nagawa niyang krimen po, ano po? Move the itat. Okay? Move the itat. So that is punishable by, that exceeds. Okay? 6 years imprisonment. Kaya siya nakulong. Okay, kasi baka hindi lang iba eh. Hindi, si Miriam kayo siya inaresto kasi ano yan eh. Duterte yan eh. Marcos yan eh. Tapos si Trillanes naman inaresto kayo sa loob ng Congress kasi pinklawan. Hindi ganun yun. Okay? Kaya si Miriam Defensor Santiago, ang gusto siya eh. Pag gusto na naman sinabi niya. Insultuin niya mga kapwa ng mga senador, sabi niya pura, mga manloloko, mga ganyan. Idiot, moron. Hindi siya nakakasuhan, di ba? Kasi yung ginagawa niya po, covered ng parliamentary immunity, covered yun. Okay, pero yung Trillanes po, ang ina hindi covered yun kasi nagpas na ng 6 na taon yung kulong. Okay po? So next, number 4. Ang characteristics of criminal law. Oh, ito na yung sagot dito guys. Diba? Masakap din natin po, ano yun ha? Move. Move. Oh, move. Number 4, ipatutupad sa loob ng Pilipinas. So that is what? Territoriality. Generally yun. Ipatutupad sa loob ng Pilipinas. Kapag generally po guys, ang sagot po yan, huwag. Kanino? Ang territoriality, ano po yan? Where? Saan? Saan dapat? Where the law should be enforced. Generally, loob ng Pilipinas. Okay? Generally yun. Okay? So next, what do you want to see? Number 1 ba si? Hindi naman ah. Hindi po, number 1 po is alpha. Yan. Okay? So sa positivity naman po, tinasagot po ang ito po, when? Kailan dapat ipatupad na batas? Hindi po, hindi. Hindi. Ang mental dito si Mosep. Sabi ni Mosep, Sir, kahit saan lugar ba sila exempted? Yung mga senador congressman? Hindi po. Exempted lang po sila sa loob ng Congress. Okay? Inside the Congress. Yung krimen na gawa nila sa loob ng Congress. Kasi po, kahit yung nagawa nilang krimen is less than 6 years, pero labas ng Congress, is exempted. Okay po? Next, number 4. Okay, so dito reality. Now, let's talk about the Philippine territory. What comprises Philippine territory? Ano nga ba bumubusan natin teritoryo? Kasi makikipin yung lupa lang eh. Mali. Hindi lang yung lupa. Okay, number 1, terrestrial. Which pertains to land. Yan. Next, fluvial. Which pertains to what? Marine or water. Then aerial. Which pertains to what? Impapawid. Atmosphere.
Okay? So may tanong po, si Mark Jan, ano daw po yung kaso ng pulis kapag daw ano po, kapag ka-inaris daw po yung ano, yung senador ng Congress, ano po? Violation of parliamentary immunity. Okay? Now, balik po na sa territoriality. Let's go back here. So, generally, lahat ng krimen na mangyari sa labas ng Pilipinas po ay hindi nasaklaw ng ating batas. Yun nga lang, nakasaad po sa Article 2. Article 2 of the Revised Penal Code. Natinatang na, no? Extra-territorial jurisdiction. Ibig sabihin, ito yung mga krimen na kahit nangyari sa labas ng Pilipinas, saklaw pa rin ang ating batas. Mga pilagyan. Wala po, nakadon? A crime happened on Philippine ship or airship. Yan. Kaya ano yan? Kailangan mo pangdigmaan yan? Hindi naman kailangan pangdigmaan yan, guys. No need. Okay? Hindi kailangan na gano'n. Okay na ba? Ano lang po yan? Halimbawa, ito ka, Air Asia yan. Air Asia. Or Cebu Pacific. Cebu Pacific yan. Ano ba po? Sa barko. Tunggo. Let's put po. Tunggo Tunggo, kaya ano po? Super Ferry. Yan. Nasa labas ng Pilipinas yan, no? Labas. May nangyaring krimen. Daan sa barko. Pilipinas may jurisdiction? Yes. Basta itong eroplano o itong barko ay nakapatong o nasa taas ng ano? ISIS. Yan. ISIS. Ano po yung ISIS? Pag sinabing ISIS po, ano yung sabihin yan? A large part of the ocean. Not covered by any country or territory. Ay, example nun, Pacific Ocean, Atlantic Ocean. Okay? Yan. Kapag nangyari yung krimen sa labas ng Pilipinas, pero naka-register, okay, sa Pilipinas, saklaw pa rin ating batas. Kung provided, yung aeroplano, yung barko ay nasa taas o nakadaong sa ISIS. Okay po? Kasi kapag yan ay nakapatong o nakadaong sa ibang bansa, doon papasok yung ano, English rule and French rule. Yan. Okay? Take note, applicable lang po saan? Sa what? Merchant vessel. Mamaya, isus mamaya yan, ha? Mamaya yan. Kasi we have a separate question for that. Okay? Now, take note, hindi ito applicable sa warship. Okay? Ang warship po, ang jurisdiction po yan po, origin. Origin. Kung saan siya nang galing. Kasi po ang warship considered extension of territory. Why sa answer? Kahit hindi ISIS? Yes. Paano pag nasa bansa ito, ng ibang bansa? Ganun pa rin po. Ang may jurisdiction, yung warship. Hindi yung bansa kung saan nakapako yung warship. Okay ba? Okay? Pero sa English professor yan, iyan natin. Hindi sa tabi kabilisan. Hindi, maganda lang pala. Kasi may iba tayong kasi dyan. So, ano naman po yung tunin na ano, na ayos na labas ng Pilipinas na kung ating batas, na komplement. Number 2 po, ano po? Should forge or counterfeit coin, bills or coins of Philippine government. Philippines. Pinake yung pera ng Pilipinas. Dahil sa portion of counterfeit kasi po, kapag ang pinake, papel deals. Pinake pa rin counterfeit. Okay po? Halimbawa ako, gumawa ko ng pinake pera sa Amerika. Okay? Kapag ako nagawa ng krimen, ang ginawa kong krimen po ay pamimigay ng pera sa Amerika, o yung pera na yun, pera ng Pilipinas. Question,
yung kaso ko na ginawa ko, kaya ko sa Pilipinas, yes or no? Gumawa ko ng fake pera ba? Halimbawa, mag-20. Yes, sir. Yes, sir. Okay? Yes, di ba po? Kasi po, yung ginawa ko krimen ay considered extraterritorial jurisdiction. Ako, di ba? Pangatlo, dito naman po yung pineke, hindi pera. Mga official government document. Yan. Halimbawa po, ang pineke ko, signature, ni Bongbong. Okay? Of President. Kunwari, nagawa natin ng bagyo. Tapos pumunta ako din ng bansa para mag-solicit. Ang pinunta ko ng bansa, Kan-Ane. Naman mo. New York. Yun, New York. Okay, punta ako ng New York. Nag-solicit ako. Kasi yung ating bansa, nagsalanta ng bagyo. Pinigay ko yung firma ni Marcos, yung mga ano ko, mga sobre ko, firmado ni Marcos, pero peke lang. Question, yung ginawa ko pa yung ng dokumento na yun, ng firma ni Marcos, na ginawa ko sa ano po, New York, is that triable in the Philippines? Triable po? Okay? Answer, triable. Ako, triable po yan. Pangapat naman po, ito hindi krimen. Yung pangapat dito, isa tayo po, yun ang gawa ng krimen. Public officer. Okay? Public officer who committed crime in relation to his function or duty. Halimbawa po, judge ako judge. Okay? Isa po, judge po ko judge, no? Ang ginawa ko po, nagbakasyon ako sa Amerika, USA. Tapos nakita ko doon yung si Pedro. Sinabihan ako ni Pedro, Judge, 1 million, i-dismiss mo yung kaso ng kapatid ko sa Pilipinas. Nangyari yung pag-usurol sa USA. Tinanggap yung pera as a judge in the Philippines. Pero yung panunuol nangyari sa Amerika. Question, is the bribery case triable in the Philippines? Yes or no? Yes, kasi may kinalaman sa aking trabaho bilang taong gobyerno sa Pilipinas. Ako yun po? Kung nangyari mo yung sulan, pero yung panunuol na yun, may kinalaman sa aking trabaho bilang taong gobyerno sa Pilipinas. Okay? And number 5, ano po yan? Crimes against national security. National security. And law, fundamental law state. Fundamental law state. Sa po yan, ano po, treason. Treason, yan. Treason, rebellion, yan. Sedition, yan. So those are examples, number 5. Okay? So, guys, wala kayong tanong na ano po, na reality. Okay na po ba yan? Hindi, mamaya. Wala na, sir. Ang gusto nyo ngayon, nagtanong eh. Hindi, nag-tax down ako kanina na sana mamaya na lang yung decision sa first rule kasi meron tayo dyan. We have the separate previous one question. Kasi nag-isisi na naman yung specific. Explain ko na lang din. Kasi may nag-isisi sa chat. Sabi niya, sir, pakilala mo na lang. Okay, explain mo natin. Although, mamaya naman, mauuli yan. Kasi sinabi niya, hindi ito natin. Siyempre, na-out na ako ng palo. Ano natin yung inyong mga request nyo. For better understanding. Okay, na po, English professor applicable naman ng Michelle. And not a warship. Okay? Kasi po, a warship, extension of territory. Okay? Tapol. Tawag mo na, makinig. Makinig. Sinusukat. May nangyaring krimen sa warship ng China. Yung warship ng China, nakapatong o nakadaong sa Philippine territory. Ang tanong, sino yung jurisdiction? China o Pilipinas? Huli ko ba ha? Lagay gini, hindi tang gini. Ito lang. Hanggang sa mga ano ko lang yun, ispat ko lang. Warship ng China po.
warship ng China pumasok sa Pilipinas. May nangyaring krimen sa warship ng China pero nakabatong yung warship sa Philippine territory. So, jurisdiction ng China po. Regardless, naka-apekto kayo sa fishing order ng bansa. Okay? Ang gagawin ng protektan lang, will just depend. Okay? Pero, China may jurisdiction kasi yun, extension ng territory. Alam nyo hindi na po warship yun, pati mga embassy po. Yan. Okay, dito embassy, Okay? Applicable lang po itong dalawa saan? Sa merchant vessel. Saan applicable ang dalawa? Merchant vessel po yan. Ordinaryong barko lang po yan, guys. Ordinaryong barko. Ginagamit transportation. Yan, di ba? Togo, yan. Super ferry, nandiyan. Pero warship, regardless naka-apekto sa fishing order o hindi. Basta pinangyarihan ng warship. Okay? So that is what jurisdiction will fall to the origin of warship because that is their extension of territory. Okay? Kung yun ang isipin ko na-apek o hindi sa fishing order. Kasi, applicable na rin mga sinasabi nila yan sa English rule and French rule. Ako po? Now, let's talk about English rule. Kung kapag pamilya ito, ako tinanong in the Philippines, we adopt English rule. So ano nga bang siya sabi ng English rule? Okay, English rule is that the host country has jurisdiction over the crimes committed within the vessel. Malinaw po within loob. Ang foreign country daw ay merong jurisdiction sa nangyaring krimen sa loob ng barko. Okay? Ang foreign country daw, okay, may jurisdiction sa nangyaring krimen sa loob ng barko at hindi yung pinanggalingan ng barko. Sinabi po, makinig. Barko ng China, merchant vessel. Barko ng China, pumasok sa Pilipinas. May nangyaring krimen sa barko ng China nasa loob ng Pilipinas. Ano? Jurisdiction will fall to China, Philippines. Philippines, sir. Yes, kasi we adopt English rule. Okay? So that is what? General rule. That is general rule. Pag mga worship, sir, sa China. Opo. Oh yes, depende sa bansa. Saan magaling? Kung worship ng Russia. Worship ng Amerika. Okay? Now, may tutukoy ito, exception to English rule or general rule. Unless it merely affects the internal management of the vessel. Walang sabihin, ano this? Except, ibig sabihin, kapag ganitong kami nangyari po, wala nang pananagutan yung bansa. Wala nang jurisdiction, kundi yung pinanggalingan ng barko. Okay? Ano ba sabi nun? Wait lang, para malaman, ano mong bilhin to? Anong kanyang merely affects the internal management of the vessel. Ibig sabihin, yung krimen po na nangyari sa barko, hindi naman ganun kaseryoso. Magaan lang. Na kung saan, yung nangyaring yan, ang maapektuhan o naapektuhan lang yung pamunuan ng barko. Na usually yung involved, empleyado. Kaya na internal eh. Pwedeng pasahero, pwedeng kapitan, pwedeng pahinante, ganyan, ng barko. Halimbawa pa makinig. Barko ng China, pumasok ng Pilipinas. Okay? Ngayon, ano yun? Dinaya ata na mga sumads. Ang dinaya ata ba? Dinaya ata ba baka si pinanggamit siya? Hindi niya? Ang dinaya? Wala. Okay, exception again.
unless it merely affects the internal management of region. Alam niyo po, kapag i-resolve po, ang rule po diyan is strictly territorial. May nangyaring krimen sa barko, nasa teritoryo namin kayo, kami ang may jurisdiction. Peace rule. Exception, kapag ito yung nangyaring krimen, merely affects, hindi sa ganun kabigat na krimen, magaan na krimen, na kung saan ang naapektuhan lang yung pamunuan ng barko. At kaya internal, usually yung involved, empleyado ng barko. Example, yung barko ng Pilipinas ay ang China, pumasok ng Pilipinas. May nangyaring krimen sa barko ng China. This time, may nangyaring krimen po, nagsuntukan yung mga pasahero. Physical injuries. Okay, tanong, sino may jurisdiction? China o Pilipinas? China, sir. Yes. Kasi yung nangyaring krimen doon, hindi mo tayo maapektuhan doon pag patay sila sa loob. Di ba po? It merely affects the internal management. Hindi siya ganun kabigat na kung saan maapekto yung bansa. Tama po? Now, let's proceed sa French rule. Alam nyo guys, yung French rule at English rule, para mag-asawa yan eh. Mag-asawa sila, ano po? 69 position. Baliktaran. Kasi ito po, baliktad. Kung ano yung general rule ng English rule, exception ng French rule. Kung ano ang general rule ng French rule, exception ng English rule. Ano? Sige natin ha? States that the host country has no jurisdiction over the crimes committed within the vessel. Nakuha niyo, balitaran, di ba? Yung barko ng China, ay barko ng Pilipinas, pumasok ng France. May nangyaring krimen sa barko ng Pilipinas, nakadaaw sa France. Tanong, sino ba jurisdiction? Pilipinas ang pinanggalingan ng barko o France kung saan nakadaaw yung barko ng Pilipinas? Anyone? Yes, Pilipinas. Yon, wala silang paki. Okay? Wala silang paki. Ayun po may sula. May nangyaring din sa barko nyo, ang ina, ayun yan, wala kang pakila nyo, barko nyo yan eh. Fresh roll. Kapag kayo roll, ops! Ano nangyari dyan? Kaming bahala diyan. Kasi nasa loob ng aming teritoryo yan. Wa? Siyempre, sino ng English rule, ito rin po may exception. Ano ba exception? Okay? Unless it might affect the peace and order and national security of the host country. Okay? Kapag yung krimen malala, na yung krimen malala, na kung saan sobrang lala, pwede ma-apekto yung bansa. May judicial na po yung bansa, hindi yung barko. Okay? Scenario, barko ng Pilipinas, pumasok sa France. Okay? May nangyaring krimen sa barko ng Pilipinas na nakapatong sa France. This time, may nangyaring krimen po, bombing and terrorism. Okay? Tanong po, sino may jurisdiction? Pilipinas o France? Uulit ko mo. French rule exception unless it might affect the peace and order, national security of the whole country. Ibig sabihin, kapag yung krimen malala na, ma-apektuhan na yung peace and order o seguridad ng bansa. Ang may jurisdiction na po, hindi yung pinanggalingan ng barko, kundi yung bansa kung saan nakapatong nakadaong yung barko. Sila yun, barko ng Pilipinas, pumasok sa France, may nangyaring krimen sa barko ng Pilipinas. This time, ang nangyaring krimen sa barko ng Pilipinas, na nakadaong sa France, bombing terrorism. So the jurisdiction will fall where? Philippines, France. Okay, France na po. Kasi po yung bombing terrorism, yan po yung exception eh. Di ba? Mabigat na krimen na yun na pwedeng maka-apekto sa France.
Guys, nag-simple kayo ng dalawa? Mali na po ba? Okay po, Bulls? Absorb? Right? Absorb? Sa bagay, may ano naman tayo. Recorded naman ito, no? Pwede siyang ulit-ulitin. Okay. Yung copy nito guys ha, will be provided to you later. Okay? After ng ating discussion ngayon. Okay na ba? Ano tanong? Malinaw? Okay, next. Number 5. Ano nga yung sabi ko kanina? Anong turo ko kanina guys? Anong turo ko kanina? Ano yung turo ko kanina guys? Anong turo ko po? Kapag generality, move. Kanino dapat ipatupad ang batas? Where? Saan dapat ipatupad ang batas? Pag proclivity, when? Kailan dapat pwedeng ipatupad ang batas? Okay? Wait lang po. May kinalaman ba yung special vessel? Sa merchant vessel? Sa express school? Wala po. Wala po. Walang kinalaman yun. Servituation. Walang kinalaman po yung special vessel. Kasi po, pinag-usapan dito, Asian French School. Walang kinalaman yan. Mag-apply lang po yung sinabi yung registered vessel kapag kayong barko nakapatong sa ISIS. Okay? Pero since English French School, kahit na naka-register pa yan sa Pilipinas, kung yung criminal nangyari diyan, makaka-affect po sa France, ang ginag-France na may pakinapong diyan ay may jurisdiction diyan. Okay ba? So next, ito tinuro ko sa iyo para hindi kayo napalog ko na lang. Kapag generality, whom? To whom our penal law is applicable with. Kanino maaaring itakupad ang bansa sa Pilipinas? Next, generality, where? Diba? Where our law should be enforced, diba? Enforceable inside the Philippines, general rule, diba? The positivity, okay, sinabi niya, when? Diba? Kailan dapat pwedeng ipatupad sa batas? Doon dito, Charlie. Okay, nakayo? Bakit Charlie? Sinabi nyo, our law, criminal law, states that our law should not have any retroactive effect. Hindi daw pwedeng umatras ang batas ng Pilipinas. Hindi pwedeng umatras. Lahat ng epekto po niya paabante. Okay? Based on the Latin maxim, lex prospicit. Non prospicit. Yan. So in English, the law looks forward and not backward. Basis ng positivity, Article 21 of the Revised Penal Code. Ano agad yan? No felony shall become punishable prior to the enactment of law. Ano yung sabihin nun? Hindi pwedeng parusahan ang ginawa ng isang tao nung ito'y ginawa niya, wala pang batas o hindi pa ito krimen. Kaya, senaryo, anong date ngayon? October 16. Kunwari doon, nag-Yoshi ako sa plaza ng Antipolo City. Yoshi. Still ngayon, kinabukasan, nagkaroon ng bagong batas. Lahat ng maninigarilyo sa plaza, ipukulong. Question, pwede ba akong ikulong nun? Ngayon ako nag-Yoshi, yung batas bukas pa. Pwede ko lang hindi? Hindi! Di ba po? Ayan po yung ibig sabihin ng positivity. Hindi pwedeng mauna ang krimen bago batas. Kunyo, dapat mauna ang batas bago krimen. So, sa madaling salita, hindi pwedeng parusahan ang ginawa ng isang tao nung ito'y nagawa niya, hindi pa krimen o wala pang batas. Tama, kay Ole de Guzman, di ba? Pero kaya si Ole de Guzman, may siya naparusahan. I love you, Virus, wala na yun lang. Timog na, bakit yun? Kaya na po. Best isa pa dito ay kay Govil Padilla. Pero, sinabi ng Article 22 of the Revised Penal Code, okay, unless the new law is favorable to the accused. Yan. Ibig sabihin, pwedeng umatras ang batas? Pwede umatras? Yes, basta pabor kay akusado. Okay? Kapag ang isang batas umaatras, anong tawag doon? Ex post facto law. Yan. Yan po ay hindi pwede.
ano yan, unconstitutional. Kasi paglabag yan sa human rights, yung paparusahan ka sa ginawa mo, nung nagawa mo to, wala pang batas. Ba't hindi pwede yun? Hindi makatao yun in your way. Opo? Ano ba to? Legislative Act, which makes an act criminal when committed was not yet punishable. Bawal po yun, ha? General rule. Yan. General rule? Yan. General rule. GR. General rule. 22, exception. What? Exception 22. An exception. Yan, okay? Pero, sometimes, in exception, there is also exception. But before that, let me give you example ng batas sa Pilipinas na umatras dahil pamor kay akusado. Ito pa, Robin Padilla. Kailan yan, guys? Ha? Kailan yan? So, dati po, nakasuhan po siya ng illegal possession of firearm. Supposedly, dapat makulong siya ng 6 years. Eh kaso, meron siyang tropa guys, tropa. Inamend ko ng Republic Act 82-94. Lagyan na lang po, 2 years na lang siya nakulong. Tanong po. Ano po yung criminal na committee ng Manila? Ito, di ba? Ano yung nalabag niya? TV. Tama? So dapat makulong na taon. Tama? Pero dahil pabor sa kanila ang bagong batas, kaya ang nangyari, 2 years na siya nakulong. Kasi pabor sa kanya. Yun nga lang, may exception. Exception to exception. Ano po yun? Habitual delinquents. Hindi lang yun kasi actually lahat po ng mga hindi first timer. Lahat ng hindi na first timer na kulong, hindi na pwede maka-avail ng favorable effect of law backward. Okay? Ano ba ito? 10 years, 3 times, pretzel. Ano na nyo? Okay? 10 years last release. Okay, ano? From last release. Okay? Or conviction. Ano mo yan? Yung akusado po, nakagawa ng krimen sa loob ng 10 taon, 3 beses. Ano yung pretzel? Falsification, robbery, estafa, theft, serious, and less serious physical injury. O kapag ganyan po yung status ng akusado, kahit pabor pa sa kanya yung bagong batas, hindi ipapatawad sa kanya. Okay ba? So, nakuha na po guys yung competitivity. So, yung yes niya. So, number 6 tayo. Number 6, the following are not subjected to arrest. Except, ang hinanap na rin dito, hindi saklaw ng arrest. Dali na eh. Kaya po, sagot, alpha. Kasi exceeds parliamentary immunity. Okay? Ito, exempted. Ito, chief of state, ano yun other term, head of state. Meron pa rin, Pangulo. Exempted. Ambassador, exempted. Bravo, exempted. Ano tawag doon? Parliamentary immunity. Yan. Okay? So next, number 7. The foregoing offenses shall only be prosecuted upon the complaint of the offended party, their parents, or grandparents, except in the case of what? Okay, alpha.
Kaya bakit po alpha? Kasi po, ang tanong dito, yung mga krimen daw po ay pwede lang ireklamo ng biktima or what we call mga ano po, mga private crimes. Ano po ba yung mga yun? Dahil lang, pasahan. Yan. Ano po yung pasahan? Concubinage. Abduction ay, adultery. Tapos, seduction. Seduction, abduction. Ano po? Acts of lasciviousness. Acts of lasciviousness and defamation. Lahat po yan, ang pwede na mareklamo yan yung biktima. Bakit yung nagsagot alpha? O ba't alpha sagot? Kasi yung rate naman po is no longer crimes against chastity. Okay? Ang mga yan, crimes against chastity. Ano po yan? Krimen paglabag sa puri. Puri kayo sa puri. Hindi poki. Puri. R-I. Puri. You know. Puri. Hindi poki. Okay? Puri. Rape, ano ba yan? Classified of as crimes against person. Ano po? Rape. By virtue of Republic Act 8353. Ano na po siya ngayon? Classified as crimes against person. That is tantamount to public crimes. Any person can file the case in behalf of the victim. Ayun po yung public crimes. Pero pagka private crimes, only the private party can file the case. Next, number 8. Ako mo, sagot ka agad ha. Advance kayo ha. Dali ha. So, Charlie lang po. So, bakit na? Ba't Charlie lang sagot? Kasi po, common law lang. Yan. So, ang requirement ng parricide, di ba dapat na po? Kasal. Married. Okay? Ang sinabing common law, ano po yan? Live-in. Common law. Ano po yan? Live-in. Partner. Meaning, hindi pa sila kasal. Pero magkasama sa bahay. Okay? Now, hindi rin sa infanticide. Siyempre kasi, sa infanticide, wala kang ibang dapat tignan. Wala kang talang tignan. Offender man yan, kamag-anak niya, o ibang tao. Ang kailangan mo tignan sa infanticide, the age of the victim, which is less than 3 days. Or 72 hours. Pag eksakto, murder. Kasi po yung bata, a child of tender age is defenseless. Walang kalaban, laban. So, homicide, pwede po. May homicide, no? Kasi pinatay niya. However, yung pagpapatay kasi, may ginamit na lason. Ang lason po, considered the qualifying aggravating. Apoy, yan. So, po is what? Murder. Okay na guys? Okay na yan? So, tanong nito wala. So, let's talk about parricide. Article 246 of the Revised Penal Code. So, ano po yan? The offender killed the victim. Okay? And they are related. They are related. So, ano yung kanyang relasyon? At yan, number 1, blood. Okay? Kailangan magkadugo. Una. Pwede yun. Pangalawa po, relationship, ano po? Legitimate. Legitimate. Para malaman? Kasal. Di ba? O married. Saan mo sabihin ka po? Legitimate. Saan? Apo. Sa grandparents to grandchildren. Ano na klase? Po? Pag-asawa. Spouse. Okay? Stop, pero stop. Stop, sabi ni Not covered dito yung ano po, legal adopted. Halimbawa, ilan po yung bata, baby pa lang, o paglabas pa sa sinapupunan, ilang po. Sabi yung apelido pati middle name nakuha niya. Siya yung nagpalaki, yung natumanda.
pinatay yung bata. Liable parricide? Hindi. Hindi unang-unang kadugo. Kung di makadugo, ano yan, mag-ugayan sila. Maglolo, maglola. Okay? Kailangan kasalin lola nila. Okay? Or sa mag-asawa, spouses, kailangan po, kasal. Kaya, ayun, ibig sabihin ba, legitimate. Yung ugayan nila, legitimate. Kasi, what makes relationship legitimate? Kasal. Tama po? Okay? Then, pangatlo, ano po? Direct line. Direct line. So, diretso lang po. Lahat ng kamag-anak mo, mula taas, ascendant to descendant. Question. Asawa mo din kapatid? No. Kasi kapatid po, ano na po yan? Second degree na yan eh. Dito kasi, Nagamit kaya ka. Bigyan pa, sir. Mika, off yung cam mo, kabintir. Kanina ba yan? Mika, Florida. Galit na, galit. Mika, kamag ko, off yun ang mga kamera niyo. Pau. Pinashow niya yung mukha niya eh. ay na, pinawala. Nandiyan na guys, tandang putang ina. Pag-exit yung Zoom gago. Wala. Nakauloy na. Yan. Okay? Ulit tayo. Wala magbabago dun. Ulit pa rin. Ito, taas na lang to. Hindi mo nakakarangin eh. Oo nga, no? Pilipuloy na, no? Baba ko na lang, no? Pag na yan. Pakita ko mukha ko. Okay. Sa akin po, sa number 8 po, ang sagot dito is murder lang. Kasi, ang requirement ng parricide, kailangan kasal. Okay? Kasal. Okay? So next, sa direct line po, kailangan po parents, mother, lolo, grandparents, and children. Yan, children. So ayan po yun. Yung mga binanggit ko na yan, pati po spouse. Yan. Yung mga yan po yung mga kamag-anak natin first degree. Kapag yan pinatay, automatic po yan na parricide. Exception sa relationship as legitimate. Sabihin, regardless legitimate or illegitimate. Pwede maging parricide? Yes, kanino? Kanino po? Parents to children. Halimbawa, kunwari lang naman ha. Ito, kunwari ito, assume yan to. Kunwari po, nagkaroon ako ng anak sa kabit ko. O kabit yun ha. Pinatay ko yung anak ko sa kabit ko. Parricide hindi. Parricide hindi. Resign, sir. Yes. So, ayun po yung exception ha, sa
relationship, legitimate. Okay? So sa homicide po, okay na po? Goods like goods. Guys, goods absorb? Okay, sige. Meron ako gusto ilagdag dito guys. According to this law, PD 1083, parricide applicable only to Muslim or first wife. Second wife, third wife, fourth wife, ano na yan, homicide or murder. As the case may be. Ano yan eh, Sharia law. Sharia court, Sharia law yan eh. Sa Muslim, sa unang ano lang po, sa unang asawa lang po. Okay? Next. Number 9. Number 9. So, ano po siya? Misappropriation. Magkano? 50 million. No? Ito kasi, ano yung keyword din, no? Ill-gotten wealth. So, yung may natin. Ano bang ibig sabihin ng ill, guys? Ill. Wala yung ill, evil, bad. Bad. Kapag gotten, di mo nang gotten, nakuha. Ibig sabihin, yung kayamanan nakuha sa illegal na paraan. Paano nakuha? Ninakaw. Corruption. Magkano? 50 million. That's what? Plunder. Yan. Okay? Sagot yan, plunder. So, yung plunder po as provided under Republic Act 7080. Halimbawa po yung ninakaw, hindi umabot ng ano guys, ng 50 million. Ano pwede ikaso? Ito. Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kapag ano po? Less than 50M. Yan. Ito naman po, 50 million and above. Okay? Tawa na yan? O saan ipapail ang dalawang yan? Saan? Sa korte? Sandigan, Bayan. Okay? Sandigan, Bayan. Na kung saan yung offender must have SG 27. Yan. Salary grade of 27. Nakuha ba? Nice? Uy, sick. Okay kayo? Okay, sige. Ganun na lang. Pagka wala naman na-chat or nagtatanong, I will presume na lang po na okay. No, absorb. Okay, so next, number 10. Mang Pedro owns 5 carabaos which he uses for his field. One day, Mang Pedro called Kulas to feed the carabao and but the animals live nearby. Kulas took the carabao and left. Maligaw mo yung kalabaw. Ang ginawa niya, pinaliguan niya, pinakain niya, pero binenta niya. Ninakaw niya, nabenta niya, dahil may tiwala sa kanya may-ari. Inabuso yung tiwala. So, you would presume, ano no, qualified theft, di ba? Bravo. Malo, qualified theft sa kanya eh. Sagot dito ay, bravo. Kasi po, ang qualified theft, ano po yan? Sa other property po yan, other than cattle. Okay? Ano ba? Lagay ko dito. PD 533, Anti-Cattle Rustling Law. Yan po ay amendment. Amendment sa RPC. Amendment. O, pali, isang lang. Amendment ng ano? Of qualified theft. Yan. Pwede mo yung qualified theft, basta hindi lang kalabaw. Hindi baka yung ninakaw. Okay? Pwede. Tama po. Kung wala si ano, kung wala si B, pwede si A, pero hindi na mangyayari sa inyo guys, don't worry. Huwag nang isipin pa na ano. Pag-aso, yung pinatay. Pag-aso naman po yung pinatay, yung pinatay, 8485. Animal Cruelty Act. Yan, ibang aso. Aso. Or, dalawa rin. And malicious mischief. Kasi yung aso po, ano yan eh, pet, property ang property. Ano ito guys? Malicious mischief, destruction of property without use of fire. Kasi arson yun. And, kailangan yung pagsira na po, intentional.
Kasi pag hindi sinadya, saan siya mahulog? Kapag hindi sinadya, ano na yan? Reckless imprudence, assaulting co, damage sa property. Halimbawa, isa po ng reckless imprudence, run out, gumamit ka ng kandila, hindi mo napatay, yung kandila, nilamon yung bahay niyo, pati mga kapitbahay, nasunod yung bahay. Hindi ka makasunod ng mischief doon. Ano, arson doon, or ng mischief. Kasi, yung pagkakasira sa property, hindi mo sinadya eh. Baka kabayaan. Wait lang, kapag aso na yung kinuha, okay, aso na rin. Okay. Itong ano ko diyak, paano kapag pinatay? Papinatay, kill. Killed. Killed or kinain, eaten. Meron ka na, meron mo yung kaibigan mo. Tol, dog lover ka ba? Oo. Oo. Ang ina. Dog lover ako. Gusto nga, lutong adobong aso, minudong aso, o kung pakina dog lover nga. Okay. Nakakomment lang sa inyo guys. Ito lang. Sir, ano ba mga kasi na cattle? Ano yung mga na cattle? Tatlo lang yan guys, actually. Okay? Cattle. Okay? Cow, Carabao. Yan. Ox yan. Ox. Kamaraw, nasa hayop. Saka yung kabayo, kasama dito yung kabayo, ano po eh. Horse, kasama dyan. So pag yan ang mga kinuwang animals, yan po ay anti-cattle rustling law. Big hindi, elephant, pwede ba? I don't know. Alam ko sa cattle, big animal, pero hindi na itong big animal. Okay, mga cattles. Okay? Yung tao, animal din naman, malaki yung tao, animal. Literal na animal, hindi yung ano, no? Kaya lang. Now, tanong po guys, tanong. May sabi kanina, ano, paano ko yung kinuha ng aso? Yes, qualified theft yun. Qualified theft. Kasi may pag-abuso ng tiwala. Kaya paano mo yung qualified theft po? Yan na nga, may aggravating circumstance, taking of property with abuse of confidence. Halimbawa, ninakawan ka yaya mo, yaya, katulong, domestic servant. O yaya, kakain siya labas ha, hindi ka na bahala sa bahay. Yes po, madam. Pagbalik nyo, wala na yung mga alahas. Okay? So, anong kaso? Guys. Gano'n ba? Kung gano'n. Okay, anong kaso? Ikaw muna bahay. Ang ginawa ng yak. Sir, lock ka po, sir. Kaya, opo madam, kapag yung ano, para ikat. Ano ba? Ano siya, please? Ano? Lag na naman? Lag? Ulit nga, sir. Pero, okay na, okay na. Okay na ulit, sir. Kanina na, sir. Okay. Lagi kayo naman natin. Guys. May mga qualifying aggravating circumstance. Okay? Yan. Ano ba po? O kaya naman, yung nagnakaw during public calamity. Halimbawa, Hello? Okay?
Nagnakaw may lindol. Ito, Sir, nagka-po, sir. Na po sir, putol. Putol-putol po, sir. May nakatasig na ni sir. Ako ng putol. Ngayon po. Putol-putol sir, hindi na pakinggan ng explanation na sir. Lindol ng leave, gabi. O nga ano, ibigay ako naman sa labas guys ng ano nga, ng headphone nga para ano, earphone, para magkalinigan tayo. Pati kasi sumit naman naman mo. Hindi, ngayon po muna, ngayon. Okay po ngayon, okay ngayon, goods. Ngayon, Sir, sige. Mamaya, bibili ako ng ano guys, ng earphone sa labas, ha? Para pagka nag-usap tayo, ano lang, marinig nyo kasi, ito kasi, bakit Bluetooth no? Na-interrupt yung wireless signal. Okay? Kaya naging qualified type po siya, ang property, kapag tingin ako na property po, may inabuso yung tiwala. Best friend mo, yaya, yan. Kaya naman, may mga kalamidad. Or, actually, dalawa po guys ito, pag-abuso ng tiwala. Dalawa yan, na qualified rating sa TEP. Ano po? Yung obvious. Obvious ano yan? Obvious ungratefulness. Walang utang na loob. Halimbawa, inampun mo na, pinag-aral mo na, ninakawan ka pa, yun. Qualified TEP yun. Yes po. How about employee? Nakawan mo yung boss po? Yes, qualified TEP yun. Kasi empleyado ka, pinagkakatiwalaan ka sa kumpanya. Nagnakaw ka sa kumpanya mo, sa trabaho mo. Kahit hindi sa boss mo, sa katrabaho mo, yan, qualified TEP po yun. Okay? Kasi pinagkakatiwalaan ka eh. Kung nasa kumpanya ka, yung kumpanya ninakawan mo yung kumpanya, qualified TEP yun. Kasi pinagkakatiwalaan ka, nandiyan ka sa trabaho. Okay po? And take note po, take note. Walang robbery kapag ang kinuha, kalabaw ba ka, kabayo? Ako po, walang robbery pag ang kinuha, kalabaw ba ka? Kahit pa sinira yung gate ng kulungan. Example ha, kunwari ako, pinako ko yung kalabaw ni Pedro. Ang ginawa ko, pinasak ko yung padlock ng pintuan. Pinasak ko yung pintuan ng nabulungan ng kalabaw. Pinako ko. Question, am I liable for robbery? Although may force upon things? Yes or no? No, sir. Anong kaso? Tataas ka na po. Yes. And? Ano yung source? Shit. Hindi naman property. Walang trespassing guys. Walang trespassing kung nanakaw ka. Kasi inherent yun eh. Diba? Paano kung makapagnakaw, hindi papasok? Okay? Ang dwelling po sa robbery, hindi siya aggravating. Wala sa dwelling, hindi siya maging trespassing. Kasi po yung dwelling, element sa robbery yan eh. Paano makapagnakaw? Hindi mapasukin. Ang kaso diyan is what? Anti-cartel rustling law and malicious mischief. Kahit pa yung ninakaw mong kalabaw baka, sinira mo yung pintuan. Walang robbery doon ha? No robbery. If the stolen property is cattle, such as cow and carabao. Even if there is force upon things. Nakaya ba guys? O sige. 11 na 11. 11, breach of allegiance to the government constitute treason. Okay? Pero ano po yung breach of allegiance? Pag sinabing breach guys, anong sabihin niyan? Breach. Breach meaning breaking. Pagsira ng ano? Breaking of allegiance. Ano po yung allegiance guys? Allegiance means loyalty. Pagsira ng katapatan sa pamalaan. In short, pag-traidor sa bayan. Di ba?
Ano mo krimen nyo? Yan, treason. Bayan. Okay? So tanong ko, anong pinagkaiba ng espionage at treason? Yung treason can be committed kailan? Can be committed during war only. Espionage po can be committed even not during war. Kasi po, ang essence niya po, spy. Spy, gathering information to national defense. Pilipinas. In times of war. During or in times. Okay? Ayun po, espionage guys, ano? Ano po yan? Pwede makomit kahit walang digmaan, hindi tayo nasa gera. Kasi ang purpose naman ng espionage mo, pag-espiya ano yung kinakalap na impormasyon? Yung mga patungkol sa depensa ng Pilipinas, di ba? Ilan yung sundalo, ilan yung pulis, ilan yung mga baril, ilan po yung mga tangke, ilan po yung mga submarine, barko. Di ba po? Huawei Pilipinas guys, no? Yung mga armas natin, mga bulok, no? Di ba po? Yan, ito, may Alice Go ngayon, is being investigated as espionage, di ba? Yung kaso niya, Chinese eh. Huawei Pilipinas guys, no? Tangina, ano pa nga natin sa Pilipinas? Wala mo rin submarine. Helicopter natin, bulok-bulok. Yung mga baril natin, 10 years behind ng Amerika, kung tangina yan. During war lang po, ang treason, yung espionage po, kahit walang war. Kaya nga, ang treason, kaya pag-espionage na even not in times of war. Okay? Kasi ang purpose naman yan, mangalap ng mga kaalaman patungkol sa lakas ng isang bansa. Okay lang yun, no? At wala tayong submarine, wala tayong mga kanyon, mga malakas na armas. Meron naman tayong kardo, mga aswang, manananggal, mga Encantadia, mga kapre, mga chismosa, mali. Ano lang pa rin, mga fucking fictions. Fiction. Bakit daw Alpha sagot? Kasi po, breach of allegiance guys, i-explain ko na nga dito, breaking, pagsira ng katapatan ng bayan. Kung favor, kinampihan mo yung kalaban, yung treason, naka ba? Kaya nga, wala naman during war, okay, guess ko to, wala naman during war, nakotol, do not question the question, yari ka sa board exam guys. Tol, yung mga ganong mindset ko, hindi siya masama, okay lang yan. Pero sa board kasi, yung tanong mismo you will question the question? Ganon? Di ba? Golden rule, do not question the question. Baka magaya ka sa tropa kong peke yun Ang hindi siya nag-top kasi nga peke siya. Sa sobrang galing niya, pati yung question kinakalaban niya, gago yun But may punto naman si Golden Crescent, may pa niya. Tama nga naman, not during war. Pero siyempre, yung presume during war na yan. Kasi inahanap ng krimen what crime? Yung pag-traitor sa bayan. Diba? Prison yun. Okay? Huwag yun ang hanapin na during kasi ayun yung tanong mismo, di ba? So yung question is seeking for answer. A question is not seeking another question, tama? Okay? So now, ano ba rebellion? Guys, ano ba rebellion? Ano ba yan? Taking up arms against the government. When people guys, tangina, pag nagbibaan. Alam niyo ba, sa China, ilan ang tao sa buong mundo? 2 billion. 2 billion. Diba? Ang Pilipinas po, ilang Pilipino? 110 million lang. Ilan yung pulis sundalo natin? Pinagsama, wala pang 1 million. Yung sundalo ng China, 10 million. Yung pulis ng China, 200 million. Ang inang, suntukan lang guys, di pa nanalo. Suntukan lang, di pa nanalo. Ibigay na lang po yung ibigay na lang yung ano nga yun, yung sample code daw na sila
Yun, problema na yun. Ay, kapatid ba yan? Pero nag-open na natin yan, ay kanan natin yan. Total, ambiguous or practice. Okay, home, fitness. Copy po, sir. Dati, sir. Kung sir, Pupul po, sir. mahina yata signal mo, sir. Wait nyo lang. Baka kasi mahina yung signal. Wala. Sir. Sige. Try ko yung chat. Wait lang. Wait nyo lang. Tignan ko lang yung Wait ko lang yung yung reply.